Una sa lahat, armadong lalaki nakipagbarilan sa mga pulis sa Santa Rosa, Laguna. Bago yan, sospek, namaril at nakapatay pala ng 2 residente. Ang madugong katapusan ng engkwentrong yan, alamin maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Resignation ni DPWH Secretary Manuel Bunoan tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos. Secretary Vince Dizon itinalagang kapalit sa gitna yan ng mga kontrobersya sa flood control projects. Maulang weekend. Alamin ang update sa binabantayang low pressure area at habagat, banta ang baha. Sa News 5 exclusive, flood control project na pinondohan ng 96 million pesos sa Leyte, hindi naman pala kailangan. Nung sitahin ng kontraktor, abay iniwang nakatiwangwang ang proyekto. Chinese national na ayaw bayaran ng bill sa isang bar sa Maynila, siya pang nagwala. Van ng LRTA, huli sa videong humaharurot, palipat-lipat ng lane at overtake pa. Driver, sinibak. Malawakang protesta sumiklab sa Indonesia dahil sa matinding korupsyon ng mga politiko. At K-pop boy group na AHOF, pinakilig ang Pinoy fans. Nag-cover pa ng SB19 song. Ibibigay ko ang aking puso sa pagkabot ng pangarap dito. Kapapasok lang pong balita, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bunoan. Effective yan simula bukas September 1. Inanunsyo yan ngayong araw ng Malacanang. Wala pang bagong pahayag si Bunoan tungkol dyan. Pero sabi niya kahapon, hindi niya raw tatakasan ng kanyang responsibilidad at hindi siya magre-resign. Ang papalit sa kanya, si Transportation Secretary Vince Dizon. Pamumunuan ni Dizon ang anti-corruption drive at ang paglilinis sa DPWH sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects. Si Attorney Giovanni Lopez naman muna ang tatayong Acting Transportation Secretary kapalit ni Dizon. Sa gitna ng mga kontrobersya sa mga proyektong kontrabaha, maulang panahon ang nararanasan ngayong araw sa malaking bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at habagat. Kahapon nga, mas matindi pa raw sa Bagyong Ondoy ang ulang bumuhos sa Quezon City. Live mula sa QC, nasa frontline ng balitang yan si Kari Kator. Kari, anong sitwasyon dyan? Lalo't kanina naranasan natin, medyo may kabigatan yung pag-ulan. Yes, Jess, nandito tayo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan sa ngayon ay makulimlim pa rin. Bagamat medyo tumigil na yung pag-ulan, kumpara nga kanina mga 2 to 3 p.m. ay bigla nga rin bumuhos at medyo malakas yung pag-ulan na naranasan natin. Bagamat hindi naman yan tumagal at matapos nga lang din ng ilang minuto ay tumigil na. Pero gaya ng nabanggit, sa ngayon ay mas makulimlim pa at ang pag-ulan kanina ay dulot nga rin ng habagat at low pressure area na nararanasan natin ngayon. Pero gaya rin ng nabanggit mo kanina, mas malala pa ang naranasan natin na pagbuhos ng ulan kahapon. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Quezon City kahapon. Kaya ang ilang sasakyan sa Araneta Avenue nalubog sa baha. Kahit nga ang kumukuha ng video na yan, nakasampa na rin sa bubong ng kanyang sasakyan, wag lang abutan ng tubig. Matindi rin ang baha sa Mother Ignacia. Sa Loyola Heights, kinailangang ipasok sa drum at balde ang mga senior citizen para lang mailikas. Literal ding nalubog sa tubig ang sunken garden ng University of the Philippines, Diliman. Ganyan ang baha na naranasan kahapon. Ayon sa Quezon City LGU, mas matindi yan sa rainfall noong Bagyong Ondoy. 121 millimeters kasi ang naitalang ulan kada oras kahapon.
higit na mataas kumpara sa 90 mm per hour sa bagyong Ondoy. Yung pagbiglaan na paglakas ng ulan yesterday, ano yun phenomenal talaga. Pag i-compare mo talaga sa Ondoy, mas malakas siya. At parang 5 araw na ulan ang bumuhos kahapon sa short span of time. Dahil dyan, 36 sa higit 140 na barangay raw ang binaha sa lungsod. Nagkandagi-giba at bitak-bitak tuloy ang riprap sa bahaging ito ng Tulyahan River sa barangay North Fairview. Sa taas ng tubig sa ilog, inabot pati raw ang mga bahay na yan. Siyempre, lahat ng tubig dito dumadaan siguro po nahuhukay sa ilalim, natural lumano po yung siguro yung mga buhangin lumano sa ilalim, baka nasisira na yung talaga. Mamaya bigla lang gumuho yung bahay nila. Sa parteng ito ng ilog, nagbagsakan din ang lupa sa kinatatayuan ng ilang bahay. Lalo pa raw itong rumupok nang bumigay ang tulay dahil sa bagyong Krising noong Hulyo. Ilang dekada na rin daw iniinda ng mga residente ang kakulangan ng retaining wall na nakapalibot sa bahagi ng Tulyahan River sa kanilang lugar. Ginagamit ang pader para maiwasan ang pagguho ng lupa. Ako'y nakatira na rito more than 20 years na. At every time na talagang uulan, hindi kami kampante, wala kaming peace of mind na safe yung mga tao. Samantala, dahil din sa baha kahapon, nasira ang katatayo lang daw na flood control structure malapit naman sa Commonwealth. Matatanda ang una ng inihayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kanyang pagkadismaya sa higit 200 flood control projects sa lungsod. Ang pinakamalala, may mga proyektong hinati sa napakaraming phases. Meron pa ngang umabot ng 66 phases. Ano po ba ito? Isang pako kada taon? 7 raw sa 15 pinakamalaking contractors sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may mga proyekto sa Quezon City. Samantala, sa huling tala ng mga otoridad, higit 800 pamilya raw ang nananatili pa rin sa evacuation centers dito sa Quezon City, bunsod nga ng malakas na pag-ulan kahapon. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jess. Nag-uulat mula sa Commonwealth. Maraming salamat, Kari Kator. Sa weather update, magiging maulan ang malaking bahagi ng bansa pagpasok ng Setyembre dahil nga sa low pressure area at habagat. Huling namataan ng LPA sa layong 675 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansang maging bagyo ang LPA pero magdadala ito ng mga pag-ulan, partikular sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Samantala, posible pa rin magdala ng pabugso-bugsong ulan ang habagat dito sa Metro Manila, Mimaropa, Central Luzon, Calabarzon, Visayas at Mindanao. Sa Legazpi, Albay, bumagsak ang bubong ng stage sa Peñarandas Park dahil sa matinding ulan. 6 na estudyante ang nabagsakan at nagpapagaling na sila. Sa Biliran, binaha ang mga residente sa mababang lugar. Agad silang inilikas. Sa ibang balita, patay matapos makipagbarilan sa mga pulis ang isang armadong lalaki sa Santa Rosa, Laguna. Bago niyan, nakapatay ang gunman ng 2 residente, kabilang ang isang umawat lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Umaalingaw ang putok ng baril sa kalsadang ito sa Barangay Labas, Santa Rosa City, Laguna. Kita rin ng 2 pulis na maingat na kumilos papunta sa bahay sa gilid ng kalsada. Ilan saglit pa, muling nagpaputok ang mga pulis. Napatay nila ang isang armadong lalaki na si alias Nestor. Lumalabas na bago ang insidenteng yan ay unang nag-amok si Nestor na maril at nakapatay ng 2 residente sa lugar. Ang isa sa mga biktima, naiwan pang nakaandusay sa kalsada bago rumusponde ang mga pulis. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na walang habas niyang binaril ang isang residenteng si Victor. Nagawa pang tumakas ni Victor noong una pero hinabol pa rin siya ng gunman at 2 beses na binaril. Lumalabas na may dati ng alitan si alias Nestor at ang biktimang si Victor na naging ugat ng pamamaril. Ang isa pang pinatay ng sospek ay umawat lang sa gulo pero binaril sa ulo. Nagpaabot ng pakikiramay ang Santa Rosa Police sa pamilya ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
Nagwala ang isang Chinese national sa isang bar sa Maynila dahil lang ayaw niyang bayaran ang bill ng sitahin ng mga pulis na bistong may dala pala siyang illegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuet. Nagwawala ang Chinese na yan ng datnan ng mga pulis sa loob ng isang bar sa Maynila. Nagpupumiglas siya habang inaawat ng mga otoridad. Ayon sa may-ari ng bar, nagsimulang magwala ang dayuhan dahil ayaw nitong bayaran ang kanyang bill. Nasa 6,300. Initially, nag-conduct tayo ng protective search sa individual na ito at nakuha na ito ng mga illegal na droga. Sa kuha ng CCTV sa labas ng establishmento, kitang pilit na inaagaw ng Chinese ang bag habang iniinspeksyon ito ng mga pulis. Nasabat mula sa bag ng Chinese ang 3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20,000 piso. Dito na tuluyang inaresto ang Chinese national. Habang nasa police station, isa pang Chinese na kaibigan daw ng suspect ang dumating. Inaresto rin siya matapos umanong subukang suhulan ng mga pulis. Gumamit pa raw ito ng peking pera at inilatag pa ang susi ng isang sasakyan kapalit ng paglaya ng kaibigan. Nagalit pa umano ang ikalawang Chinese ng mabigo sa panunuhol. Pinagmumura niya kami, sign na finger siya, and then yung sinaktan niya ating mga pulisan, direct assault. Mahaharap ang Chinese national na nagwala sa bar sa reklamong estafa, alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Habang reklamong corruption of public official at unjust vexation naman ang kakaharapin ng kaibigan niya. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ng pahayag ang dalawang Chinese national. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nanganganib mawala ang halos 40 katutubong wika sa bansa. Hindi na raw kasi ito pinag-aaralan sa mga eskwelahan at natabunan pa ng teknolohiya. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Alam niyo bang may 135 katutubong wika sa Pilipinas? Isa na riyan ang higaunon ginagamit ng mga katutubo sa Caraga Region. Pero ang tanong, buhay pa nga ba ang wikang ito? Ang 71 taong gulang na tribal leader na si Estrelita Namungko, pinabati namin sa wikang higaunon. Yun nga lang. Pasensya naman kay kanang rugay na di ko ka kuan ang kuan. Wala pag yung ko makapractice ana. So talaga nakalimutan na po. Oo, kalimutan na gid nako. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, 39 na katutubong wika ang nanganganib ng mamatay. Kabilang ang higaunon, ligbok, talandig, manobo, balaan, lapaknon at banaunon. Sabi ng ilang katutubong leader, unti-unting nakakalimutan ang mga wika dahil wala na ito sa paaralan at natatabunan ng teknolohiya. Namamatay at nawawala ang iba't ibang mga wika at nanganganib sila ngayon. Kakaiba na talaga kasi wala na siya sa curriculum, so maraming mga subject. So nawala na yung basic, kaya napakahalaga ng bahay wika. Sa Boracay ay Inglesero na lahat ng tao. Ang mismong katutubong salita, hindi na nakalimutan na. Pag kinausap mo yung mga bata, hindi na nila alam ang katutubong pananalita. Meron pong talagang tribong blaan, pero mahirap po siyang isulat, lalo na po ngayon na marami na po yung mga gadget, yung mga kabataan natin, nawawala po sila sa mga orihinal na mga salita. Dahil dito, nagtungo na mga tribal leaders sa Komisyon sa Wikang Filipino para hilingin ang pagkakaroon ng sariling asignatura para sa katutubong wika. Kapag nawala po ang wika, mawawala po ang isang malaking bahagi ng kanilang pagkakakilanlan ng kanilang kultura. Pangako ng KWF, hindi hahayaang mamatay ang mga wika. Magtatayo sila ng bahay wika at isusulong ang Language Learning Center para ito'y mapanatili. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, kaskaserong driver ng LRT service vehicle sinibak sa trabaho matapos mag-viral ang video. Pistado, milyong-milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa mga water chillers sa Pampanga. At flood control project sa Leyte na pinondohan ng 96
million pesos. Hindi naman pala kailangan dahil hindi naman bahain. Nang sitahin, abay iniwanan na lang ng nakatiwangwang. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sinuspende na ng DOTR ang lisensya ng kaskaserong service driver ng LRTA sa Imus, Cavite. Ang kanyang mala-drag racing na pagmamaneho nasa frontline ng report ni Gary De Leon. Sa video ng isang rider, makikita ang marurot na kulay gray na van sa kaba ng Nia Road sa Imus, Cavite. Palipat-lipat ito ng lane at panay pa ang overtake. Nag-a-adjust na nga mga kasabayan nitong sasakyan. Sa isang punto, muntik pa nitong mahagip ang rider sa video. Nangyari yan noong August 15 ayon sa report sa itong service vehicle ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Nakarating na yan sa Department of Transportation at pinatawan na ng 90-day suspension ng lisensya ng driver ng van. Naglabas na rin ang show cause order ang Land Transportation Office para ipatawag ang pamunuan ng LRTA at ang driver nito para magpaliwanag sa nangyari. Ayon naman sa pamunuan ng LRT, tinanggal na nila ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Milyong-milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Clark Freeport sa Pampanga. Nakitang 11 kilo ng shabu na nakasiksik sa kargamentong idineklarang industrial water chiller. Higit 75 million pesos ang halaga niyan. Galing daw sa Mexico ang kargamento at nakakonsign sa isang address sa Cainta, Rizal. Arestado ang 2 sospek na umano'y nagpuslit sa mga kontrabando. Maharap sila sa mga kaukulang kaso. Pinondohan ng 96 million pesos ang isang flood control project sa bahagi ng Leyte na hindi naman bahain ng sitain ng kontraktor. Abay, iniwanan na lang nilang nakatiwangwang ang proyekto. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Sa pagbisita ng News 5 sa Barangay Santo Cristo sa Leyte, nakita namin ang isang abandonadong river wall na ayon sa pamahalang lungsod ay hindi naman kailangan. Nakausli ang mga bakal at bitak-bitak na ang semento. Ang river wall nakapwesto sa ilalim ng tulay pero wala namang ilog o waterway na umaapaw. Isang swamp lang daw ang lugar na natutubigan lang kapag tag-ulan. Ang budget ng proyektong yan, 96 million pesos. Ayon kay Matag-Ob Mayor Bernie Tacoy, Pebrero ngayong taon nang simulang gawin ng DPWH ang proyekto na wala raw paalam sa kanila. Ay wala pa itong notice to proceed. Kasi hindi naman talaga to priorities namin. Wala talagang permanent waterways dito o may sapa dito, wala. Dahil sinita ng LGU, hindi raw tinapos ang proyekto at iniwan lang ng kontraktor. Isa sa mga pangunahing perwisyong inirereklamo may kinalaman sa proyektong ito ay yung pagbabara ng tubig sa bahaging ito. Ayon kasi sa mga residente, dapat daw sumasabayan sa agos patungo sa waterway. Ang malala, may mga nakatiwangwang pangbakal sa gilid ng kalsada. Nagpagawa na ako ng letter sa engineer ko na anong gagawin nila sa mga bakal na nakatiwangwang doon sa kalsada kasi hazard na yon sa mga nagbibiyahe, lalo na tuwing gabi. Bukod sa Santo Cristo, isa pang inirereklamo nila ay ang bitin na 4 million river wall sa Barangay Bonoy. Nasa bungad lang daw kasi ang river wall, kaya't pag malakas ang ulan ay binabaha pa rin ng mga kabahayan. Kung tuloy-tuloy po sana yung flood control, wala sana yung baha, tas didiretso, hindi pupunta sa mga palayan yung ibang tubig. Meron lang sana ganito hanggang doon sa kanila, may posibilidad na hindi babahaan yung bahay nila. Kinukuha pa ng News 5 ang panig ng DPWH pero hindi sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ngayong umuulan, swak po ang paghigop ng mainit-init na goto. Pero kung original goto ang usapan, bida dyan ang isang garahe turned gotohan na higit 4 na dekada ng namamayagpag sa Marikina. Tikman natin yan sa report ni Bea Guzman. Kung usapang comfort food sa Marikina, may isang goto na hindi pwedeng palampasin. Pero hindi raw ito basta-bastang goto dahil ito ang original goto ng Marikina. Tingnan natin. Gotong mainit
mainit na binuduran ng bawang at onion leaves. May itlog na, may malambot na laman ng baka at iba pang secret ingredients. Sa halagang 40 pesos, aba, solved na ang merienda. Ang Goto Garahe sa Marikina, dating garahe lamang. Inumpisahan ng mag-asawang Jean at Lito de Guzman noong 1983 ang pagtitinda ng goto sa gilid nito. Ang recipe, nagmula pa raw sa kanilang mga ninuno. Pero taong 2023 nang pumanaw ang mag-asawa, dahilan para magsara ang gotohan. Pero ang 30 taong gulang na apo na si Sam Santos, piniling talikuran ang kanyang corporate job para maipagpatuloy at maipreserba ang alaala at lasang patok, hindi lang sa pamilya, kundi sa kanilang komunidad. Kasi kami, we were very close to our grandparents growing up. She's fondly known as Mommy Jean by the community. Tinatrato na anak yung mga customers niya. Kaya natuwa ako that even if she passed, marami pa ring loyalista sa Goto Garahe. Matagal na bumibili dito, magmula pa nung high school, kapag 80s pa ata kami dito. Pero yung ginatkin pa rin, hindi naman nagbago yung formula. Masarap ang pagkain, syempre. Welcome ka. Dati kami lang mag-asawa, yung mga anak namin. Ngayon, puna namin ang kasama namin. Ang iba naman, dumayo pa sa Marikina para matikman ang Goto Garahe. Dito, mura na, malasa pa. Yung ingredients, hindi siya tinipid. Kasi talagang babalik-balikan mo siya. Ang nanay ni Sam, hindi maiwasang maging emosyonal sa determinasyon at sakripisyo ng kanyang anak. Nung nag-decide siya na mag-open ito, parang, in a way, siyempre, masaya. Ayaw na talagang makalimutan ng kahit Latino. Kwento ni Sam, bukod sa tradisyonal na paraan ng pagluluto, no shortcuts at lahat ng ingredients, fresh from the market. Isang sekretong sangkap ay ang kabaitan at alaalang iniwan ng kanyang lolo at lola sa komunidad. Kahit nawala na siya, her legacy and the memory still lives within the customers because of how much she's impacted their lives. Bukas ang Goto Garahe mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. araw-araw. O paano? Takits mga kapatid. Bea de Guzman, News 5. Susunod, mga taga-Indonesia nagprotesta dahil sa sobra-sobrang bonus ng mga politiko habang sobra-sobrang baba naman ang sahod ng mga mamamayan. At K-pop group na AHO, sinurpresa ang Pinoy fans nang i-cover ang Go Up ng SB19. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Malawakang protesta ang sumiklab sa Indonesia dahil sa matinding korupsyon. Mababa raw ang pasahod sa publiko pero sobra-sobrang bonus naman para sa mga politiko. Narito ang Frontline News Abroad. Nagngangalit na apoy ang bumalot sa Regional Parliament Building sa Indonesia. 3 riyan ang nasawi. Sa paligid naman nito, nagliliyab ang mga nakaparadang sasakyan, ang bus station, pati ang police vehicle na ito. Panay rin ang putukan sa mga kalsada. Ito ang ginawang malawakang protesta ng mga galit na Indonesian. Ang ugat niyan, mababang sahod. Pero sobra-sobrang bonus daw ang natatanggap ng 580 member ng House of Representatives. Lumalabas kasi na kada buwan may 50 million rupiah o higit 170,000 pesos na house benefits ang mga kongresista. 10 beses na mas mataas ito sa minimum wage. Pero mas lumala ang protesta ng masagasaan at mapatay ng mga pulis ang 21-year-old na delivery rider. Umabot na rin sa bali ang gulo. Dahil sa tumitinding tensyon, canceled ang trip to China ni Indonesian President Prabowo Subianto. A-attend sana siya ng 80th anniversary ng pagwawakas ng World War II. Nanawagan naman siya sa publiko na kumalma. Git niya magtiwala sa kanyang gobyerno at pamumuno. Pero tuloy-tuloy pa rin ang protesta sa Indonesia. Sinuspinde naman ng Indonesian government ang live streaming sa mga social media platform. Sinasabing ito ang unang dagok sa isang taong administrasyon ni Subianto. Naglabas naman ng abiso ang Philippine Embassy sa Indonesia sa mga Pilipino roon na iwasan munang lumabas para sa kanilang seguridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Natagpuan na ang ginamit na sasakyan ng suspect sa pamamaril sa isang empleyado ng Meralco sa Dasmariñas, Cavite noong Miyerkules. Na-recover ang inabandonang pulang SUV sa Barangay Pasong Buaya 1, Imus City sa Cavite kahapon. Isa sa ilalim yan sa forensic examination. Samantala, sinampahan na ng reklamong murder ang pinaghahanap na suspect sa krimen. Inaalam pa rin ang motibo sa pamamaril. Paretiro na sana ang 54 anyos na biktima sa trabaho nang mangyari ang insidente. Naniniwala si Philippine volleyball phenom Alyssa Valdez na malayo pa ang mararating ni Pinay tennis sensation Alex Iyala. Ayon kay Alyssa, nakakamangha kung paanong na-handle ni Alex ang pressure bilang isa sa mga top Pinoy athletes sa international stage. Naniniwala rin si Alyssa na magiging icon din ng Philippine sports si Alex. Isa rin daw ang phenom sa personal na nai-inspire sa mga tagumpay ni Alex. Alam mo, nakakabata. Alam mo, when you always look at Alex, grabe naman kayo, nakakabata na parang feeling mo, if Alex can do it, you can also do it. That's such an inspiration and hopefully, mas madami pa siyang ma-inspire ng mga atleta, ng mga kabataan at kababaihan. Inaabangan ngayon ang muling pagpapakilig ng tambalang Jerome Ponce at Krisha Viaje sa upcoming TV5 original drama series na Para sa Isa't Isa. Pero ang twist, eksena sa pagitan ng Krish Rome ang isa pang kapatid heartthrob na si Paulo Angeles. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Umpisa pa lang, ay doon na agad? Yan ang bungad ng isa sa pinakamatatag na tambalan ngayon. Ang Krish Rome ni Jerome Ponce at Krisha Viaje. Para sa highly anticipated TV5 original story na Para sa Isa't Isa ni Direk Isi Ferrer. In her bridal gown si Krisha as Erin at Jerome as Zion. Exciting po talaga kasi ibang-iba siya sa characters namin sa Safe Skies Archer. And also, pinaghandaan namin pareho yung characters namin dito. It's really challenging kasi sa Safe Skies Archer, meron na kaming reference kung ano kami sa book. But here, kailangan kami yung maglagay ng sarili naming mga nuances. But wait! Ano ito? Ome-eksena si Paulo Angeles as Gilbert? Siguro masasaktan ko based sa character sila both mentally. So yun yung siguro dapat abangan nila sa akin kasi yung twist ng character ko sa from makulit to secret. Pero aware na aware daw si Paulo sa pagkalayag ng Krish Rome at siya raw mismo stan ng love team nila. Thank you, Jerome. Yung Krisha, kinikilig na ako sa inyo. Yung mga ano nila. Kasama rin sa cast sina Kelly Day, Andrea Del Rosario, Bobby Andrews, Vandolph, at marami pang iba. Abangan ang Para sa Isa't Isa this coming September sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod. At ang coffee shop sa Muntinlupa na patok sa mga toy lovers. Merong collectible items gaya ng One Piece at Demon Slayer. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Isang lumang bomba ang natagpuan sa nayong Pilipino sa Pasay. Nakita ang bomba ng mga construction worker kahapon. Isa itong 81mm high explosive mortar. Agad rumesponde ang PNP Aviation Security EOD and K9 unit. Nagsagawa sila ng render safe procedure. Ligtas na nadala ang bomba sa kanilang headquarters para sa disposal. Iniimbestigahan pa kung paanong napunta roon ang pampasabog. Kakaibang aesthetic ang bida sa isang coffee shop sa Muntinlupa. Pero sa murang kape, ma-e-enjoy rin ang 200 collectibles na fictional characters kabilang ng One Piece at Demon Slayer. Silipin natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Kaway-kaway sa lahat ng mahilig magkape at toy lovers niyan. This weekend, may hidden cafe akong nadiskubre sa Muntinlupa City. Cozy hideout unlocked. Pero teka, hindi lang kape ang bida rito. Ang display at disenyo,
umaabot sa 200 full-on collectibles. Mula anime hanggang superheroes. Parang throwback sa kabataan. Batang 80s, present ang Bioman, Voltes 5 at Voltron. 90s kid, may Power Rangers at full Slam Dunk side court set. Hindi rin mawawala ang Demon Slayer. Astig. Tapos biglang may Final Fantasy, One Piece, ang dami. At Naruto Hokage collectibles pa. Pati helmets sina Magneto at Iron Man. Aba, winner! Pero pinaka-showstopper, ang Dancing Optimus Prime, entertainer ng coffee shop. Sakto. Optimus Prime, pasaluhin natin na Christmas Day. Christmas lang. Good. Lahat ng ito ay pagmamayari ng engineer na si Junim, certified anime lover at coffee lover. Naisip ko na i-share din siya para ma-enjoy din ng mas nakakaraming tao yung collection ko. At syempre, hindi lang aesthetic ang panalo. Solid ang kape, malasa, mura, at hindi masakit sa sikmura. Mondi approve! Kaya naman ito ang tambayan ng mga babarkadang Miguel. Maganda. Habang uminom ng coffee, makikita mo yung mga pinapanood mo ng bata ka. Malapit po. Tsaka mura lang din po. Teka, bago ko makalimutan, pwedeng hawakan at laruin ang mga toys. Basta, ingat lang ha. Happy weekend mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. Susunod, K-pop group na AHOF nag-cover ng kanta ng P-pop group na SB19. Ibibigay ko ang aking puso sa pagkabot ka pangarap dito. At silipin ang Korean culture-themed pop-up space sa Makati City. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Showcasing their versatility, may surprise P-pop song performance ang K-pop group na AHOF sa kanilang sold-out Rendezvous FanCon sa Quezon City. Ibibigay ko ang aking puso sa pagkabot ka pangarap dito. Up na up ang energy ng 9-member group sa hit song ng P-pop Kings SB19 na Go Up. Bukod dyan, pinerform din nila ang kanilang debut track na Rendezvous. Say pa ng Filipino member na si JL, Dreams Do Come True o Dream Come True ang kanilang Manila FanCon. Ang AHOF ay nabuo sa SBS Global Survival Program ng Universe League. Nag-debut sila noong January. Trending online ang pormahang pang-performative male o soft boy. Kung ano yan, alamin sa report ni Faith Del Mundo. Performative male starter pack. Earphones, tote bag, matcha drink at libro. Yan daw ang nauusong pormahan ngayon ng ilang lalaking tinatawag na performative male. Gaya ng Gen Z na si Abdul Rahim Mustafa. Pero giit niya, yan talaga ang kanyang fashion style. Like sa akin na po yun, that's my lifestyle po, parang gano'n. So, hindi ko po alam na sometimes nag-pop up na po pala siya sa TikTok, ganyan. Pero hindi ko po siya, like, hindi po ako nag-check sa mga social media or ganyan. So, parang, ako lang po yun, parang So, nag-airpods ako. Masarap yung matcha. Sometimes kapag kami nakikita tayong
nagbabasa ng libro, no? Like, naiisip nila to, sabi ko, ay, matalino. Hindi kasi ako mahilig magbasa, pero minsan para makakuha ng attention, nagagawa ko siya. Parang main character. Charis. Ano nga ba ang performative male? Sila yung mga ideal type of aesthetic guy sa social media na appealing daw sa mga babae. Pero ayon sa isang psychologist, ang ilang performative male ay pakitang tao lang. Yung mga papogi kumbaga. They do present themselves what's needed by the society, what's the usual common. So, they parang sumasabay sila sa trend, mas malinis na pagpapakita ng, okay, I'm the ideal guy. Pero in reality, hindi po sila yun. Iba yung character nila. Pero teka ha, di lahat ng girls attracted sa ganyan. Nakaka-offend na lang din. Tapos nakakatawa rin kasi pag may nakita ka na naka-matcha, tapos may libro, tapos may matching wired earphones pa talaga yan. Performative show. Yung kasama po namin yan. Pero po talaga ang dami kahit sa... Nakakatawa kasi kasi nang ewan din. Nagbabasa ng libro, like, feel ko masyado na nilang ginagawang personality yung pagiging ganun. To the point na parang wala na yung essence ng pag-love ng libro. Like, binabasa na lang nila for the sake of attention. Yeah. Pero sa akin naman, okay lang kasi as long as hindi sila nakakasakit ng tao pero ayun, since may purpose nga naman ang libro, sana mahalin din liputan. Pero sandali, huwag tayong masyadong judgmental dahil meron naman daw performative male na dyan nakakahugot ng confidence. Importante rin yan, ha? So, use and become a performative male if this helps you to boost your confidence, to be more, kung makakatulong siya with your work. Pero sabi nga nila, wala pa ring makakatalo sa just be yourself. Mahalaga at importante kung sino ang totoo at nag-iisang ikaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ito partner, fan ka ba ng Korean culture? Marami. Part ng Korean culture, lalo na pagkain. Masarap ang mga pagkain sa Korea. Laging maanghang na matamis. Yes. Tapos yung kanilang culture in terms of history also, pag pumunta ka sa Korea, napakakulay din. Ako naman gusto ko yung beauty trends. Kasi Ayun. parang no makeup look lagi sila. Tama. Alam nyo kung K-pop at K-drama ang hilig, para sa inyo ang isang pop space sa Makati na hitik sa K-culture. Silipin natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Kung miss nyo na ang Seoul pero walang budget for airfare, dito muna tayo sa rooftop ng isang mall sa Makati. Welcome to K-Park. Ang K-Culture Team pop-up space na hatid ay puro Seoul vibes. Promise, ang view dito, legit K-drama feels. Rain or shine, perfect spot sa mga mahilig mag-picture. May Korean-inspired cottage siya parang location sa isang K-drama. At syempre, hindi mawawala ang love locks para sa mga barkada at couple na gusto mag-iwan ng forever memory. Sana all. At para mas K-feels talaga, may hanbok rental pa. O, di ba? Instant opa! Itong suit na combo nito, pang 300 pesos, kahit sa pang lalaki, pati sa pang babae. Ayan sila, nakapatid. So, ito, commoner. Sanda! Love goals alert! Jem at Yuna, 2 years strong at dito pa sa K-Park nag-celebrate. Kaya todo handbook sila para full Korean feels kahit never pa silang naka-soul trip. Super maganda and I like the vibes including yung mga lights, very natural and at the same time, super welcoming ng vibes. Kaya kung gusto nyo maramdaman ang soul vibes, dito pa lang, solve ka na. Mondi Lopez, News 5. Hindi mo na kailangan bumiyahe, hindi mo na kailangan mag-apply ng visa. Magmamakati ka lang. Magmamakati ka lang, punta pala ng Glorieta. Gusto ko yung may pa-fashion may fashion tour. Rental na handbook, Panalo. Yun lang umuulan. Oo, sakto yun. Kanina Hindi kayo na magandang oras. At yan po mga kapatid, ang impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.